Lumabas ng mga usap-usapan na si Pangulong Bongbong Marcos ay tila sunod-sunduran lamang sa kaniyang asawa na si Liza Marcos. Ayon sa mga kritiko, ang Pangulo ay nagiging tila alipin na lamang ni Liza Mags na nagdudulot ng pangamba sa taong bayan tungkol sa kinabukasan ng bansa. Marami ang nag-aalala na dahil sa pagsisabing impluensya ni Liza Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, nagiging limitado ang kakayahan ng Pangulo na magdesisyon ng sarili. Ayon sa ilang mga ulat, maraming mga mahahalagang desisyon ng pamahalaan ang di umunoy kinokontra o kinokontrol ni Liza Marcos na nagdudulot ng pag-aalala sa publiko. Ang ilang mga grupo ay nananawagan na palitan si Pangulong Marcos upang maiwasan ang mas malalang kalagayan ng bansa, habang patuloy na lumalakas ang mga panawagan ng mga mamamayan para sa pagbabago sa pamahalaan. Nananatili namang tahimik si Pangulong Kuting Mags at si Liza Mags ukol sa isyong ito. Patuloy na naghihintay ang taong bayan ng kanilang pahayag at aksyon upang matugunan ang lumalalang kontrobersiya. Abangan ang mga susunod na ulat para sa karagdagang detalye tungkol sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulok ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Di ba? Pero nag-toast naman sila. Pero bago tayo pumunta dun sa pag-aano ni Smugs, pang-aagaw ng jalak, panghaharbat, pagnanakaw ng alak ng may alak, mamaya pag-uusapan natin yung ano niya, yung pangpusali na pag-uugali. Okay? So mga kababayan, mga palangga ng bayan, yung selebrasyon na yon, I think ano yun basta ano yun, inimbita yung mga iba't ibang mga leaders, di ba? Iba't ibang mga diplomats na nasa Pilipinas para sana mag-wine toasting. Okay? Magto-toast, mag-cheers. Siyempre, mga bilateral ek-ek, yung relasyon ng between Philippines and other countries. So, yun dapat ang mga dramatization na yon. Pero, pakinggan muna natin kasi yung iba baka hindi nyo pa napanood. Alright? So, nagba-viral na ito. Ito muna. Pansinin nyo sa. Pupunta siya dyan. Tatayo. Nakita niyang may alak si Cheese. Hinila niya. Biglang ininom. Parang akala mo manginginom lang sa kanto. Tapos may nag-abot sa kanya ng para sa kanya. Alright? Si Kuting, pakamot-kamot, nakikita yung kabartikan ng kanyang asawang sangkot sa lahat ng kasamaan. Ayan, pakamot-kamot kasi nakikita niya yung pagiging bartik ng kanyang asawa. Okay, stop na tayo doon. Kung matino ang pag-iisip ni Liza Tanas, unang-una, hindi niya kukunin ang alak ng may alak. Alright? Nabagsa mo na lang hinarbat. Kasi sanay nga siya sa harbatan. Sanay nga siya sa pagnanakaw. Sanay siya sa pangangamkam. Hindi lang sa loto, hindi lang sa smuggling, sa droga, sa lahat. Kundi kitang-kita ninyo sa alak. Balikan muna natin yung mga expose ko sa inyo last year. Okay? Ngayon, palaga, mga expose ko last year sa inyo, ang una-una kong in-expose sa inyo mga kababayan, na nalaglag itong babaeng sangkot sa lahat ng kasamaan sa hagdan sa Baguio. Diba, ayaw nyo maniwala, akala nyo chika-chika lang. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, lasengga, senglot, drunkard, lahat na ng pwede nyong maibato dito sa babaeng ito. So nalaglag siya sa hagdan kasi sa sobra niyang kalasingan. Okay? Wala naman sana tayong problema kahit magpakalunod siya sa alak, kahit na hindi na siya magising kinabukasan. Well, I hope. Okay? Kaso lang, mga kababayan, First Lady siya. Actually, siya ang presidente, acting president, na merong 100-something million Filipinos na nakatingin at ginagastos nila
pera ng bayan sa kanilang paglalaklak ng alak. So natatandaan nyo, unang expose natin, nalaglag sa hagdan. Okay? So nagsabi sa atin yan, mga puting ahas, maaaring nagsabi sa atin ay PSG. Naalala nyo, nung sinabi ko sa inyo na ayon sa ating source, merong PSG na nagpatiwakal dahil pinagsigaw-sigawan ng babaeng Bartek. Sa sobrang kalasingan, paglabas niya, ay nakita niya itong PSG na nakapikit, pero mas marami pang mga kadahilanan. Pinagmumuran niya, pinagsisigawan niya, kung ano-anong kababuyan ang pinagsasabi ni Lisa. Ganon po kasi kapag ang tao ay wala sa katinuan. Naalala ninyo na hindi siya nagpakita for how many days yun? Ang sabi may flu. Kaya nga meron tayong vlog at ang nagpa-chika niya, nagpa-trending niyan, si Mami Pebbles Salakera na nagbe-birthday pa rin hanggang ngayon. Happy birthday, Mother! Kahapon actually yung birthday niya. Na nagkaroon daw siya ng flu. Pero yung totoo, may flu call. Okay? So yun yung mga issue natin in the past na pinapaliwanag ko sa inyo na yung mga information coming from our puting ahas na-validate dahil dito sa mga pangyayari ngayon, yung nang-agaw siya ng alak. Actually, I think couple of weeks lang yun eh. Sinabi ko sa inyo na ang mga PSG, okay? Ang mga PSG ay ang karamihan, hindi man karamihan, may mga nag-resign sa kanila o nag-retire na kasi hindi nakakayanan yung overwork, puyat dahil sa kabangagan ng pamilyang ito, lalo na ni Lisa Tanas at ni Kuting, silang dalawa, partner sa pulburonic, partner sa paglalaklak ng alak. Napakagandang partnership. Kaya naman, lubog na lubog kayo dyan sa Pilipinas dahil hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Oh, may lumabas pa na ang kanyang breakfast is whiskey, ang tanghalian is vodka, din ang gabi niya ay wine. Ayon nga sa ating mga nababasa natin diyan, minumumog niya siguro yung mga alak na yan, yung whiskey na yan dahil meron siyang halitosis, mabahois, masangsangis, na ngangabelis. You know that, diba? So, ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa ating na-meet ko na yung babaeng yan. Okay? Kung hindi amoy sigarilyo, amoy alak, o amoy halitosis, mabahois, masangsangis, ang ngangabelis ng impactatis. O yun. Yun, mga kababayan. Pero ang mga pangyayaring ito, actually, hindi dapat natin kalimutan na ang mga pangyayari ngayon, katulad nga sa KOJC, maisingit ko lang, ito ay distraction. Dahil gusto nilang ng bangag na gobyernong ito, nagbabayad po sila, di ba, ng bots, ng mga digital firm para magpakalat, mag-create ng mga kasinungaling o black ops para pagtakpan ang malalaking issue na kinasasangkutan ni Marcos Jr. na sa pagiging bangag-bangag niya. Gusto nilang pagtakpan ang PIDEA leaks at kung ano-ano pa mga issue sa kanya, PIDEA leaks, kidnapping, pulburonic, smuggling, lahat yun ay way nila dyan para pagtakpan at kalimutan at tutukan itong kanilang panggigipit upang haras dito sa nangyari sa Davao City. So balikan natin yung Van Denor nila. Is French kasi yun di ba? Ay ba, basa ko nga dyan, Vin de Honor but hindi naman ako French. But thank you kay Palanga. Yeah, it's Van Denor. Okay, hi Z, how are you? So mga kababayan, sabi ko nga kanina, itong okasyon na ito ay tutuusin. Dapat ang mga tao na nandoon ay mga dignified kasi they are dignitaries, diplomats, different, people or different leaders from different countries.
na supposedly itong gobyerno ninyo ay nagpapakita na sila ay respeto at kagalang-galang, pero hindi pa man lang nangangalahati ay nang-agaw na ng alak itong si Lisa Tanas at nagbukang server ngayon si Chis Escudero. O kumusta naman, Heart? Di ba? Dapat dito po gagamitin, oh my God, kadere. Di ba? Ganyan siya, kaarte ang Jotang Jimenez. Oh my God, kadere. Tignan mo yung asawa mo. Ito ba ang kapalit? Kaya siya naging Senate President? Kasi alam naman natin na may internal arrangement na yung mga yan. Kaya ang trato ni Lisa Tanas dito kay Chis Escudero ay isa lamang utusan o isang server. Yun, no offense sa server, naging server din po ako, naging service crew ako. But we're talking, itong mga dapat ay mga pinuno ng ating gobyerno na nagpapakita ng kanilang kababaan. Okay? Imagine mo yung bandinor na yon. Magchi-cheers. Formal reception yun, mga palangga. May mga ceremonial chuchu, di ba? Nag-gather ang mga alta, di ba? Mga selected, guest lang ang mga nandoon. Kumbaga yung mga head of state o yung mga high-ranking official na sana mag-cheers sila magto-toast sila ng wine, pero nilaklak na ni Lisa Tanas ang alak. Alam mo, pag ganyan, mga kababayan, ibig sabihin wala na siya sa tamang katinuan. Kasi hindi na yan nararamdaman yung right and wrong, yung ethics na tinatawag. So, kung hindi pa kayo magising at gusto nyo pa sila manatili, for the rest, like 20 years ang gusto nila, then it's up to you. Nasa inyo. Sabi ko nga, this is not about kung ano ang iyong political affiliation, kung ano iyong paniniwala. This is about you, Filipinos, na yung prestigious event na yon, bandenor na yan, mga palangga sa Malacanang, na gumastos yan ang pera ng bayan. Pera natin yan. Yung nilaklak na alak ni Lisa, pera nyo yan. Yung pinakain sa mga head of state, pera nyo yan. Yung mga nilaklak nila doon behind the scene. Ano dapat ang gesture o ginawa ni... Oh, in the first place, hindi siya dapat nangaharbat ng alak. But again, kumbaga, hindi niyan siya aware kung ano yung tama at mali. Kasi kung alam ni Liza ang tama at mali, hindi dapat siya sangkot sa kidnapping doon sa Turkey. At hindi sana siya nagpapanalo sa loto maya-maya. Ngayon, actually habang nagsiselebrate ang mga taksil, okay, ng araw na mga taksil, kalayaan ng mga taksil, ay may nanalo na naman ng loto, I think 33-something million. Nakita niyo mga palangga? Kung matino yung mga yan, matino yan si Kuting, hindi dapat ganun ang ipinapakita nilang pag-uugali. Kasi yung okasyon na yan, pinapanood ng buong mundo. Imagine mo, nakita mo yung isang Bartek na First Lady ng agaw, ng alak. How much more sa likod ng camera? And this Chis Escudero, the third highest official in the land. Ginawa niya lang server. Well, what do you expect? Diba? Sila ang naglagay kay Escudero. Kaya kahit maging aso siya kay Lisa Tanas o kay Kuting, at kahit hilain siya ni Lisa, kung wala lang sigurong camera, baka hinila na siya ni Bartek para magtorjakan somewhere else. Kasi nga hindi na nagpa-function yung utak. Wala na naman bandinor. Wala silang honor. Meron horror. Di ba? So yan yung okasyon na yan ay para sana ipakita ang kapita-pitagan, ang karespe-respetong leader natin na ating presidente at first lady. Pero anong nakita? Nang harbat ng alak. Kaya nga sabi ko sa inyo, how much more sa likod ng camera kung ang alak ay hangol-hangol. That's Ilonggo. Uhaw na uhaw. Hangol-hangol. Talagang greedy pagdating sa alak, sa lahat ng bagay. Anong i-expect ninyo behind the scene? So kaya niyang lahat agawin. Kaya nga gusto nilang agawin yung property dyan ni Pastor Quiboloy. Di ba? I told you in November. Buti na lang magagaling yung ating mga kabataang biniktima doon at mga kababaihan na mga members ng KOJC. Nakaready yung mga camera nila. Baka tamnan sila ng mga police, ng mga staff, ng mga officer na dayo from Manila. And true enough, sinabi ko yun sa inyo, mga taga-KOJC, in November, di ba? At na-alerto kayo kasi baga tamnan kayo. Nagkamali ba ako dito? Hindi. Di ba?
So yun yung mga ginagawa nitong ano na to, itong mga bangag na ito, lalo na si Lisa, nakitang-kita ninyo ang kababaan. Okay? Pangdugyot, pangpusali talaga yung pag-uugali ng gobyernong ito. Kagabi, nakita niyo naman, nagpanata ng pagbabagong kadyutahan. Ni isa sa kanila, walang nakamemorya, walang nakarecite na isa sa mga anak ni Kuting. Nag-memorize ba sila ng panatang kadyutahan ng memorandum circular niya at gusto niyang i-impose at pahirapan ang mga kabataan na ito imemorya. Paano mo isasalaksak itong mga gusto mong ipagawa sa taong bayan kung ikaw mismo at ang pamilya mo kitang-kita huli sa camera na hindi man lang bumuka ang bibig ni isang word, isang letra, wala man lang nakita ang taong bayan sa kanilang pamilya. Pakita natin ulit sa kapapanood lang ng ating mga palangga. O ayan, gusto nila i-implement sa atin. O, nagli-lip sync, pangiwi-ngiwi lang. O, may dangal ba yan? O, kabisado ba niya? O, kabisado ba nila? Ayan, yung mga anak ninyo, gusto nilang, actually sa mga bata, madali lang naman i-memorya yan. Kung yan ay para sa Pilipino. O, tingnan mo yung pamilya nila. Ni isa sa kanila, executive secretary, bumuka ba ang bunganga ni Sandro? Wala. Asan yung isang anak nila? Baka nagbabangag. Wala doon. Pangiwi-ngiwi. Tingnan mo, mukhang syunga. Mukhang syunga. Bumuka ba yung babig niya? Tapos gusto niya ipimorya sa inyo. Yan yung mga syunga bells na yan. Hindi nila alam pinagsasabi nila. But ganun pa man, I am showing you kung ano ang realidad na sitwasyon sa ating bayan na gustong isalaksak sa inyo ang mga circular na yan, pero hindi nila sinasabuhay. Or hindi nila ginagawa. At sabi ko nga, you have to walk the talk, the same thing na memorandum circular na pinagbabawalan ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan na gumamit ng cellphone while on duty, pero yung mga matataas na opisyal ay pwede. So nasaan ang fairness doon? But balik dito tayo sa pang-aagaw ng alak ni Lisa Tanas. Okay? Isa pong kababaan, sabi ko nga, isang pangpusali, pangdugyot, pangtambay, mabuti pa nga mga tambay. Kung tambay lang tayo na, ako naman, tagay na lang, di ba? Sa kanto, okay lang yun. Pero again, pinapanood nga itong si Bartek ng buong mundo. Although, alam naman nila kung gaano, alam na ng buong mundo yan. Kahit yung mga official doon. Okay, itong event na to, na minute niya may papatala akong picture. Naalala ninyo sa vlog ko sa inyo mga kababayan, April, noong umuwi ako sa Pilipinas, kung saan, I think, basta umuwi ako doon, di ba, nag-vlog ako, na inimbita niya ako doon sa TGA Tower ba yun? Somewhere in Mandaluyong, doon sa malapit sa kanilang TGA, I forgot, basta whatever tower, nakalimutan ko na sa Mandaluyong, katabi nung kanilang headquarters. So habang nagla-live ako, nakikita ko na sabi ko sa iyo, di ba, sa inyo, nagsisindi ng sigarilyo, may sigarilyo na parang upos na lang, sinisingot ng bangag, tapos talagang meron pa siyang vape. So ngayon ito, tingnan mo kadiri yung kanyang skin, parang may yan ito ay walang edit. May nag-send lang sa akin. Yan may vape, may alak na naman. That was, ayan. Tignan mo. Ang kanyang kalahon. Tignan mo. Yan ang walang edit. Nagmumukhang buto. Ay, Bartek na Bartek siya mga palangga. Bartek na Bartek. Ngayon, mga kababayan. Okay? So, ano na ang gagawin ninyo? Kailangan ninyong kumilos para tapusin na itong mga jutang ginemes na ito na nagpapahirap sa inyo araw-araw dahil hindi na kayo binigyan ng kahihiyan. Doon nga sa selebrasyon na iyon, napapanood tayo ng buong mundo, nakikita at sila ay representante natin, si Marcos Bangag at ang kanyang asawang panibagong bangag din sa Jalak at nangaharbat pa ng alak at ito namang sino? Si
Quezon na Senate President, ang ending mo lang naman pala, instant server ka. Ang magandang gesture doon, di ba, binigyan si Lisa Tanas ng ng kanyang alak para talaga sa kanya. Dapat ibinigay niya yon kay Quezon. Kasi ininuman niya na yun eh. Paano pa ngayon magto-toast-toast Paano pa mag-toast-toast ngayon si Quezon unless na meron silang nakaraan? 'Di ba? Okay lang parang inumin niya yung halitosis Ano yung sabi ko? Halitosis, mabahois, masangsangis, nangangabelis ni impactatis. 'Di ba? So ang tamang gesture yun, kung matino kang tao ka, hindi ka first lady. Unang-una hindi mo gagawin yon. Pero sige, pagpalagay na natin na na-excite siya, dahil uhaw siya sa alak. Hindi ba nung binigyan siya ng kanyang alak, dapat in-exchange siya, cheese, this is for you, akin na yan yung nainom mo. Diba? Yun ang tamang gesture na ginagawa dapat ng babaeng Bartek. Alright? Kasi nasa formal setting sila. Napapanood ng mundo. Formal setting, nasa Malacanang. Prestiyoso ang okasyon na yun. Diba? Kaya nga sila nasa official residence ng Bangag eh. Tapos agaw-agaw ka lang ng alak. At sabi ko nga, mga from different countries yung kanilang mga bisita. Imagine mo, asa na ngayon, paano kaya, sana may nakakuha, So anong ininom? Anong tinost ni Escudero doon? Kasi walang video eh. I hope makakuha kayo ng video. Binigyan ba siya ng waiter doon? Kasi ininom na ni Lisa yun. Nasaan yung hygiene? Kung masangsang ang bells niya, di ba? Unless pareho silang masangsang ang bells, di ba? Nasaan? Ano kaya ang ininom ni Quezon? At hindi lang tayo, nakikita na ng mga ibang leaders from different parts of the world, nakikita nila yung pag-uugali ni Lisa Tanas kasi ang daming tao doon eh. Di ba nag-speech si Bangag? Speech siya ng ganyan. After that, magto-toast kayo. So anong gagawin ni Quezon? Iinom tapos iluluwa. O baka naamoy niya yung halitosis mabahois ni Hitad. Mga kababayan, kitang-kita ninyo na walang manner, walang ethics, wala talaga. Kasi supposedly elegante yung mga drama na yun. Pero paano maging elegante ang mga Bartek at mga Bangag? Dahil wala sila sa tamang katinuan, mga kababayan. Wala sila sa tamang katinuan. Sabi ko nga, yung okasyon na yon ay napaka-espesyal dapat to build relationship with other leaders. Diba? Celebrating the kataksilan, araw ng kataksilan, hindi ng kalayaan. Nasaan yung kanyang, never naman siya naging elegante at never ever magiging kapitapitagan si Lisa Tanas. Bakit kamo? The fact na tinrato niya si Escudero is the third highest official of the land of Polboronic. Ganon mo tratuhin? Kasi alam ni Lisa Tanas kung paano niya tratuhin o pasunurin sa kanyang mga palad na kordoroy, sa mukha niyang kordoroy, etong mga taong ito. Kung ginaganito niya sa Escudero sa harap ninyo, sa harap ng buong mundo, how much more yung sinasabi nating PSG? Diba? Sabi ko nga, First Lady, diba? Dapat talagang kapitapitagan. Ito ay sabi ko nga, very snaky. Unladylike, very snaky. Ito ba ang very New York? Very pusali. Very ghetto. And Lisa, ikaw ang pinaka-worst First Lady na nagkaroon ang Pilipinas. Wala kang binatbat sa mother-in-law mo. Nasa dulo ka lang ng kanyang kuko. Okay? Tandaan mo yan. Kasi wala kang kapoys-poys, walang ka-grace-grace. Kabalintunaan, kabaliktaran, even though, sa mga negative na ginawa ni Imelda, but still, my grace and poise.
ikaw, sa kabila ng kasamaan na ginawa mo, kidnapping, smuggling, pulboronic, pagnanakaw, lahat, katapat, wala ka man lang makitang, maayos na, kahit man lang. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!